Ayan, good morning guys. Mark here ulit at welcome sa channel natin. Yan yung current odometer reading nung aking Ion, which is 5 years and 3 months. So magpo 4 months siya sa April. At uuwi tayo ngayon sa Parañaque para mag-asikaso ng mga bagay-bagay. So full tank yan, pero bawas na yan kasi nagamit ko na yung kotse. Yan na nga, 5:30 yung natakbo. 53, sorry. Okay, so i-reset natin yung trip A and trip B. And then babiyahe tayo ng Parañaque, back and forth. Then magpapa full tank tayo para malaman natin yung fuel consumption ng Ion ko. Again, hindi to sagad. Nataon lang na nag full bar siya nung nagpagas ako nung isang araw. So kumbaga medyo hindi magiging accurate man yung reading natin, pero at least meron tayong idea kung ano yung fuel consumption. So pag uwi natin ulit dito mamaya sa Tagaytay, magpapa full tank tayo. Okay? Working. Hindi pa tumataas yung temp ko kasi medyo malamig ngayon dito sa Tagaytay. At mamaya paahon tayo ng Tagaytay. Papakita ako sa inyo yung takbo natin. So tingnan nyo kung gaano kalamig ngayon. 22 degrees. Kakabukas ko lang ng aircon yan. Actually malamig talaga. So ayan, i-share ko rin sa inyo yung pagdi-DIY ko, naapektuhan ba yung reliability ng makina, nung Ion ko, overheat ba, di ba binaklas natin yung radiator fan motor, ayan, tumaas na yung temp. So isang bar pa para maging optimum temp. So ayan mga paps, paakyat tayo ng Tagaytay kasi tatawid tayo sa kabila. Nasa Aguinaldo highway kasi tayo. So yan, naka third gear tayo, paahon. Punta tayo ng Santa Rosa Tagaytay Road kasi shortcut tayo. Siguro sure ball na medyo matraffic sa dito sa Aguinaldo kung magkakabite tayo. Ayan, dito na tayo sa, eto pa, siguro familiar kayo dito, yung shortcut sa Amiras. Okay, so dito muna tayo mga paps. Kita-kits tayo banda dun na sa Santa Rosa Tagaytay Road. Mga paps, nandito na tayo sa Tagaytay Market at pababa na nga tayo ng Manila. Nag-waste ako kanina, parang 2 hours more or less yung biyahe kasi sure ball na matraffic sa SLEX bandang Alabang. So ayan, titingnan natin yung mga, kasi ang dami nagtatanong or yung natatakot nga na parang pagka nag-DIY baka masira yung kotse, ganyan. So eto, statement, gagawin kong statement yung Ion ko, yung kotse ko mismo, para makita nyo kung reliable pa rin ba kahit na ako mismo yung nagbubuting-ting. So yan, eto yung mga pasalubong. Kita-kits tayo maya bandang SLEX mga paps. A few moments later.
One eternity later. Ayan mga paps, medyo actually hindi medyo, sobrang traffic. Wala pa kami sa sa Alabang, bumper to bumper. So ayan, isang factor din yan, makaka-apekto dun sa pag-compute natin ng fuel consumption. Pero sige, mamaya kukumputin natin, titingnan natin kung ano yung magiging average. Hindi pa rin naman nababawasan yung gas natin, kahit medyo ang takbo natin dun is around 90 to 100 kanina dun sa maluwag na portion. At eto nga, stop and go. So malamang ganito na yung eksena natin hanggang maka-exit tayo ng Bikutan. So kita-kits tayo sa bahay na Parañaque. 12 seconds later. Ayan mga paps, medyo actually hindi medyo, sobrang traffic. Wala pa kami sa sa Alabang, bumper to bumper. So ayan, isang factor din yan, makaka-apekto dun sa pag-compute natin ng fuel consumption. Pero sige, mamaya kukumputin natin, titingnan natin kung ano yung magiging average. Hindi pa rin naman nababawasan yung gas natin, kahit medyo ang takbo natin dun is around 90 to 100 kanina dun sa maluwag na portion. At eto nga, stop and go. So malamang ganito na yung eksena natin hanggang maka-exit tayo ng Bikutan. So kita-kits tayo sa bahay na Parañaque. Ayan mga paps, pauwi na tayong Tagaytay. Nasa Petron lang tayo. Ayan, kumain lang kami. Ang natakbo na natin ay 74.4. 1 bar pa rin yung nababawas, pero grabe yung traffic kanina. So titingnan natin kung ano yung magiging average natin. Tsaka yun nga, hindi talaga to yung full tank nung umalis tayo. Nataon lang na nag full bar siya nung nagpagas ako, pero hindi siya automatic. Pero pag akyat natin Tagaytay sa bahay, papagas tayo automatic. So titingnan natin kung saan papatak yung average consumption. A few moments later.
12 seconds later. Guys, nandito na tayo, malapit na tayo actually sa Tagaytay. Ayan, malapit na tayo sa palengke. So tatawid lang tayo dun sa bahay pa bandang Aguinaldo Highway kasi. At syempre bago tayo umuwi, papagas muna tayo. And then i-compute natin kung ilan yung average kilometers per liter natin sa aking 5 years old na Ion na kumbaga may mga maintenance na DIY lang. Sa Tagaytay na tayo, papagas lang tayo. Natakbo natin is 113 kilometers. So yun guys, nakauwi na tayo sa bahay. Ang nagas natin is 6.4 liters. So kinompute ko na siya kanina, babagsak tayo ng 17.8 something kilometers per liter. Actually matipid na rin given na sobrang traffic kanina, nakita nyo naman. Tapos naka-aircon pa kami. Papunta pabalik, so okay na rin. Pero dati kasi ang compute ko noon mga around 18 to 20 kilometers per liter. So siguro kung walang traffic baka mas mataas pa yung nakuha nating mileage, kasi nung papunta kami ang traffic sa Susana Heights pa lang hanggang maka-exit kami ng Bikutan. Actually sa Bikutan sobrang traffic din. Ganon din pabalik namin. Kita nyo naman sa video ang traffic din nung pabalik dito. So okay na rin. 17.8 is kumbaga napakatipid pa rin given na nga na sobrang traffic. So yun lang. Thank you sa mga nanonood at kita-kits sa susunod na video.